Hello guys, it's been a while. I'm Adam. And John. And we are the AXish! So, first of all guys, sorry sa aking background. Medyo malabo. Binlur ko na nga para diba? Para na maayos-ayos. Pero ayan, we're back na naman sa isang virtual reaction video dito sa AXE. And wala lang, napag-usapan lang namin na gusto namin mag-react ng isa sa vlog ng ating Mahalima, which is yung sa kanilang simula at wakas kick-off rehearsals, diba? Yeah. So kasi ulahan namin, hindi kami naka-attend ng concert. Yeah. Pero dahil 10 days ago na yung concert, pati kami may PC din. Kasi sa mga nakikita namin, lahat, grabe. Like, parang pati kami, hindi makamove on. And then, ang lala. Tapos, ang balita daw na, magkakaroon daw ng homecoming concert. Ganyan. Paano yun? Ang daming dumagdag na 18. Ang daming dumagdag na fans. Eh di ang dami namin mag-aagawan. Eh yung last, itong ang kick-off, di ba? Umabot, if I'm not mistaken, correct me. 100K. 100 plus, di ba? Yung ano pa lang daw, yun yung sa mosh pit. Imagine. Pero partida, 250 lang tayong 18, gano'n na, no? Dumagdag na naman. Sabi ba, So, magiging 350 na, mga gano'n, 350 na siguro. Sabi nga, 250 daw yung umattend na 18. Oo. 248 lang kasi wala tayong dalawa. Oo, tama. Diba? Paano pa kaya yun? Pero hindi yun nga. Before we start this reaction video sa rehearsals, kudos talaga to the production, to the team, to SB19, to everything na talagang behind this concert. Kasi nung nakita namin sa mga clips sa TikTok, sa social media, iba't iba, grabe yung concert, grabe yung binigay nila. Tapos kasi, kami din ni Adam, kumbaga, attend, kumbaga concert goers kami somehow. Yeah. Siguro isa sa malalang concert lang na attendan namin is yung sa Stray Kids, Stray Kids, sa ano pa yun MOA Arena. Way back March 12? 2020. March 12, no? March 12. 2022. I think 2022 nga ba yun? Pero yun, Maniac Tour. 2023. 2023 Maniac Tour. Ayun. Oo. Tapos yung isa pang concert talaga is yung sa Planet Shakers. So yun yung mga na-attendan namin concert. Tapos yung nag-Watsons din kami, di ba? Nag-Watsons din tayo. Oo, pero yung solo concert mo. Sa bagay, oo. Pero yung sa Watsons, iba't ibang artist yan. Kumbaga, dun sa concerts na yun sa Planet Shakers and sa Stray Kids. Akala namin, yun na yung standard ng concert, ganyan. Na napapanood din namin na kapag sa ibang bansa, mas mataas yung standard when it comes to concerts. Tapos biglang nag-concert ang SB19 kasi itong sinulatan. Tapos tinaasan pa nila yung standard nila. And like, ayun di ba? Sige. sige. Like from traffic pa lang sa Bulacan, malapit sa Philippine Arena, yung queuing, yung lines, etc. Tapos sabi nga ni Adam sa akin, may napanood na daw siya, may water station sa labas ng arena, tama? Or dun sa... Yeah, I think, parang, basta sa mismong may mga water station sila sa venue. Like, pinag-isipan malala ng Lonzy and other people behind this concert. Na ito yung standard ng concert na alam namin, nung napapanood namin. Pero tinaasa nila yun, like, bro, kaya pa lang ng mga Pinoy yung ganitong klase ng concert. Pero yun nga, just to add, 'di ba? Yun nga sabi namin, may mga concerts kaming na-attendan. Pero syempre,
konti pa lang yun. May mga tao talagang, alam mo yun, yung ever since talagang parang every concert, mapa-K-pop yan, mapa-P-pop yan, or ano man yan, name it, talagang pumupunta sila. Pero ang dami ko rin nakita ng mga ganong klase ng tao na based on the reviews, na talagang natuwa sila, talagang solid yung experience nila. At the same time, itong naging organizer ng isa sa mga organizer ng concert na to, kilala sa parang hindi ganun kagandang pag-treat sa mga Kumaga tao, kasi ganun, sa mga attendees. Kumaga kasi yung organizers na to when it comes to K-pop concert. Sobrang Isa gulo. sa ayaw. Sobrang gulo, sobrang overpriced. Ang dami. Wag na natin pag-usapan yun, pero dito sa part na to, Na-pull off nila. Yes, na-redeem nila yung sarili nila. Pero nagpag-usapan nga rin namin ni Charm na sabi ko, parang hindi ata sila yung pinaka pulot abala dito. Naniniwala ako na onesie pa rin lahat. Yung siguro 70%, 80% ng management sa kanila talaga lahat. Kaya from lahat, from the tawag dito, from the global package, etc., talagang yung global package, yung management ng lahat, di ba? May napapanood akong reaction video din. Actually, mga reactors, yung mag-couple na si Doki Doki Boy tsaka si Ambriel. Pinapanood ko kasi sila. Natutuwa kasi ako sa kanila Pero based dun sa mga reviews nila sa kanilang global package, talagang grabe yung sulit, yung bayad nila, sulit daw yung experience nila. So, yun, basta panoorin nyo lang yung mga sinasabi nila. Pero dun na-appreciate ko na grabe, tama nga si Charm, diba? Sabi nga, kaya ng Pinoy. Kaya yung Pinoy nung ganito. Na yung standard ba bigay natin. Basta kasi ang mahalaga doon is kami mga artist din kami in other ways, pero as an artist kasi ang mahalaga talaga is yung passion mo, yung heart mo, and yung dedication mo to do that thing. And natutuwa ako na kasi sa SB19 and their management as well, na hindi lang sila artists in their own craft, but artists din sila in different many ways, di ba? From managing, etc. Yung passion ba nila, di ba? And nakakatuwa kasi mismo yung mga tao nila sa Onesie Entertainment, grabe, tulad nila. Kaya kudos to the team, kudos to the all production na behind dito. And sorry, Charm, ano yung sinasabi mo? Comes to concert, ang nasa isip lang siguro ng ibang management, ng ibang organizers is makapag-perform yung artist. Yeah. Hindi na naiisip kung ano yung pros and cons when it comes to attendees. Yep. Pero dito sa concert ng SB19, makikita natin kung paano nila inalagaan yung 18. Yep. Mula hanggang sa dulo ng event, diba? Dito lang nasimula at wakas. Dito pa lang sa traffic, queuing, yung sa water stations, sa fandom, tapos yung yung global packing. Imagine, may ganong inclusion. Tama. And ayun nga, 'di ba? Talagang priority nila na hindi lang siya 'di ba, usually sa mga businesses may mga sinatawag tayong customers always right, yung mga ganun. Pero dito kasi pinahalagahan talaga nila yung care nila doon sa audiences nila, 'di ba? So, lahat talaga. It's not a perfect concert, guys. It's not a perfect concert. Marami akong nakitang mga flaws. May mga parts din naman sila na medyo sintonado, medyo flat, medyo sharp. Kasi, it's normal. It's live. Diba? And, yun nga yung maganda dun yung imperfection, yung mga ganitong performances, yun yung nakakaganda ng isang performance, yung imperfection. Bakit? Nakikita mo kasi yung pagkatao nila. Ibig ko sabihin sa pagkatao, yung pagiging tao. Ibig ko sabihin, pagiging tao nila na wala pa rin talagang perfect. Lahat nagkakamali. And you can see really their passion onto it, 'di ba? When they sing, when they dance, sa lahat. So, ayun, nakakatuwa na it's not a perfect concert, pero they really set the standards. They really set
what an artist should do sa kanilang craft or what an artist can share to other people, diba? So yun lang naman, just an intro sa aming mga na nakita, na experience sa mga clips na yan. Kahit wala kami doon sa mismong concert, naramdaman namin yung impact, naramdaman namin yung mga sinabi ng mga tao, lalo na sa mga performances. Nakikita namin mga clips, sobrang solid. From day 1 to day 2, diba? Sobrang solid. Kaya nga sabi ni Charm, kahit wala kami doon, may PCD kami. Pero, siguro, yun nga, sige. Post online concert. POD. Post online concert. POD. Post online. POCD. POCD. But anyways, I think yun lang naman, it's good na for an intro. Pero hoping na magka-homecoming concert sila. Magkaroon na kami ng budget. Yeah. We're Wala hoping. po ticket, transpo, and food. Yeah. Mm-hmm. Yun kasi yung pinag-isipan namin. Magkasabay kasi yan. Itong concert Si Xiaomi, na to. si Xiaomi. Xiaomi Ay, ayun pa pala, event. hindi natin nabanggit yung Xiaomi. Oo, may attended the Xiaomi event. Dalawa kasi yan sa bahay. Nag-announce na nag-ticket selling na to eh. Tapos may available pa for day 2. Tapos biglang nag-announce si Xiaomi na may pa-concert nga. Eh yung Xiaomi concert, kapit-bahay lang namin, which is yung AK. Mm-mm. Tapos, affordable din yung tickets and may iba't ibang artist, which is gusto rin namin mapanood. So, ang naisip na lang namin is itong Xiaomi concert. Kasi mas malapit. Layo kasi nung budak. And somehow kasi parang, di ba, EK siya. So, parang kinonsider namin na yeah, baka possible din na makapag-rides pa kami. Pero nung nandun na kami, hindi naman possible eh. Kami nakapag-rides. But anyways, masaya Okay pa rin. na kami. Masaya pa rin kahit sobrang init ng mga panahon na yun. Masaya yung experience, yung performances, 'di ba? Hindi na sa SB19 pati yung mga ibang performances. Tsaka somehow nakita namin sila ng malapitan. Malapitan. Talagang 'di ba, na solid yung binigay nila. Kahit 2 songs if I'm not mistaken, 2 songs. Ay 3 songs. Dam, Time and Dunka. Sorry, yun pala. Pero yung mga other artists doon, sila KZ, sila TJ, sobrang solid. And Darren Espanto and other artists to mention pa. Sobrang binigay talaga nila yung the experience na maganda. Kaya yun, we enjoyed. So without further ado, I think tama na yun for the intro. And let's start this dahil halos 40 minutes din itong vlog nila. And we're excited to see yung kanilang preparations, yung kanilang work na binigay dito. So, ready, Charm? Wala, spoiled na ako dito. Ay, na-spoiled ka ba sa TikTok? May mga parts eh. Oo, totoo naman. May mga parts na nakita kami sa TikTok. Yes, pagka-post pa lang nito, after ilang hours, may mga dito. But sabi nga namin, hindi naman namin buo na panood. So, we're still excited to see more nung mga videos na yun. So, yun. Ikaw naman kasi hindi ko ito. Ako magpe-play. Okay, in 3, 2, 1, let's do this. Ito ata yung sa... Yung lulusot sila. Nabutas ni Ja yung kanya eh. Ito ata yung sa concert, no? Ay, mismo sa butas ng concert. Hi everyone. While Justin appears. Weeks before our kick-off concert, and we're going to teach W3 the choreography of Eitan Ball. Grabe, wala siya pa-makeup. Me and Estel. Pogi pa rin. Me and Estel. Hi, BF ng bayan. choreographed Eitan Ball. And it's our, I don't know what day. Kakatapos lang namin. Hindi pa siya tapos kasi gotta work with Kuya J and W3 para sa blockings and ma-visualize yung sa Eitan Ball, yung sayaw mismo. So, yun lang. Ito kami ngayon sa zone. And earlier was our visa
interview for our tour. So, ayun Oh, lang. okay. Wait lang ah. Hindi, sige. Bakit? Sige, pause mo. Hindi. Tatanong ko sana, parang iniisip ko. Hindi okay Justin nakatingin eh. Doon sa pader. Sabi ko, totoong bato-bato. Oy, kada manonood tayo ng nila, lagi ka nagtatanong. Hindi, kasi parang Gusto ko, tinignan ko mas close up kasi. So parang tinitingnan ko Ano kung kay ano ba Jack? siya. Kung synthetic ba siya na ginawa lang or something. Basta anyways, sorry guys, just my architect. thoughts. Sorry, just my thoughts. Pero tuloy na natin. Architect. Kaya nga sabi ko wag na nating i-post. Pero uy, kaldag. 5, 6, 7, and 6. So pagkatapos na dito, Sila naman magtuturo sa dapat yun. Oo, tsaka Kuya Jay. Ang cute. Sila din may, may suot ng, ng beam. Oo. parang jump lang balik sa gitna. Ang cute. Eh. Pero dapat hindi na ganyan. Ang Kobe please. Ah! Ang Kobe. Eh, youngest member na pinakamalakas raw. Kung malalakas, dapat Emperor. turuan Si ko lang yung mga Snowball. pahihina ako ng grupo kasi alam mo naman, Sobrang Ano lakas na naman tayo? pala niya. master na tayo. 6, 7, and Luwapit siya. Hey, let's go beatbox. 1, 2, 3, Ay, yung Kobe, Miguel. Oh, yan na. Ayan na. We just finished the choreography Ayun of Eitan Ball. Basta wag Medyo na natin pansinin. Nakapagod siya kasi it's a choreography na walang exit ang SB19. Parang mukhang bato naman So siya. it's the 5 of us dancing the whole song. Oh, talaga? Medyo mahirap Oo. yung ginagawa namin. So, tinataray pa Wala namin siyang with exit? vocals if kakayanin talaga. Lalo when we run Wala the whole silang pahinga. concert na kasi mahirap na bumigay-bigay. Di ba yung unang pagod siya? Gento! Gento! Ang nangyari po dun sa first chorus ng Gento natin. Gento! Bumalik siya sa Gento! Gento! Dan, 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 dan. Pero yung original, yung ginawa po namin dun, parang very epic. Tapos, Gento! Gento! Dan, dan. Parang iba po yung... Pero grabe na, makikita mo dito yung pagkano niya. Hindi, it's Pagka-leader niya. Totoo lang din. Tsaka Wala siyang... alam na talagang ginagawa niya. hindi siya full drum. Puro ganun. Hindi sila magkapatid Uy, lang. si Osme. Maswing! Joshua, paano? Pero hindi. Parang ano eh, first siya namin kami. So lahat. Okay. Hindi ba yung ganun-ganun pa? Andito na rin ang Josh. So, Jeff, yun, goods na kami. Nasaan wala? Mamaya, since first time dadaanan lahat, baka po may mga Kahit yung guitar lang. note na Down. lang. Oy, Thank you nakazip po. siya eh. Sir, no? Nakazip. Baka kailangan mo yung, meron kasi kaming inano doon. Para siyang naka-warp na sound. Oh, ayan. So, dahil sila yung sila. Nakaganon sa pre-chorus eh. I guess we'll never know. Sa quit yun. Baka kailangan mo rin yung ano na yun. Pwede. Pwede pag... May naka parang Instrument lahat yun. talaga. Pati nga yung sigaw ni Justin, I guess we'll never know. Pinatungan ko ng ano yun eh. Para kumapal yung ano. Hey, Ano yung sa gitara mo ngayon? grabe. Pero, guitar. Tang. Tapos yun. Hindi lang sila basta perform. Talagang Naman ano, sapatos may ni mga- Kuya Joms eh. Kuya Joms, bago yun ah. Kinta ba? Mapa-arbor yan. Si Kape. Coffee Prince. Oo, kasi di ba nakakailang baso ng kape yan? Grabe nga.
Grabe. Grabe yung yung passion niya doon. Sorry? Yung passion niya doon. Oo. Sa part. Laging dala-dala niya. Ha? Ano ulit? Sorry? Laging dala-dala ni Josh Not kahit saan. fancy eye. Grabe. Kamusta Hamid? Hindi na. You're the bird. You're the bird. Kamusta Hamid? Okay. Second day. Grabe kita mo yung yun yung narinig nila sa Yung metro noon na. Yung metro. Konyo. Sino yung naririnig nila din? Si ano daw yan, di ba? Si Argus. Si Argus ba yan? Yung bata? They are good. Basta mo nabibilang binibili ko na dapat. May Mickey po ba yun? Dami ka entry. Or, tutuunin mo yung kulangot para pag may tumama, yun na yun. Pwede lang pa may lang. Battery, ba't yung kulangot? Rockstar. Dami. Yes, Hey. ma'am. That's very so. Dun sa may sa may court na pinagganapan ng Dungka. Dun sa Paris. Oh. I'm sick. Wow. Yan! Go Kuya Jay! Grabe. What happened, Bella? I know. Vampire. Vampire, right? Kumikinang. Kumikinang. Uy, Edward Cal. Oo, doon ba rin? Hindi mo takot. Hinahanap ko din actually. Nakita ko na sila. Crimson ko. Ba niya? Snowball. Ang pogi. Ayun yung nakita ko to. Nakita sa TikTok. Sa TikTok. Pero ang hirap nun. Oo, totoo. Mahirap yan. I mean, the balance pa lang.
Tsaka yung sa core mo. Oo, bigat kasi, tapos nakaganon ka. Hirap yun. Mahirap yun. Kaya grabe yung ano niya dito, yung hard work niya dito. Nakikita ko dito kung ilang metros siya. Piling mo lakihan yung buka mo. Huwag mo lakihan yung buka mo. Para ano lang, para Kaya natin pala. Ganyan lang. Bad trip. Meron ka ng footage dyan. Wala pa po. Yeah, video. Grabe, okay. Makikita mo yung Hey. pag-practice ni Pablo sa game. Diba? Grabe oh. Ano pa rin siya. Bad trip. Kalma, Stel, kalma. Ipo. Camera ni Justin. Camera ni Justin. Sumisingit na pa ako. Singit. Ang layo. Ay! Nasa? Sino yun? Nice. Ano ba? Oh. Yung damit niya. Ba't kailangan may sounds? Para sa breathing yan eh. Ah. Giling-giling, para hindi ka laging nakatulala. Giling-giling. Let's go. VR spoiler. Ganun nga daw pala. Ganun kasi yung VR spoiler. Kaya dami Sige, nagtitigil sa 8. siguro may mga Kasi nga daw, like, pwede mo, may mga pahawak, may mga something na ganun, no? Siguro may automatic kung nalaman kong VR speed. Nasa isip ko na agad na ganun. Totoo. Tapos, siguro yung yung kaldag ni Stel, no? Yung mga ganun. Ate ko, hindi na ako makakatunog. But anyways. Lapit naman. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. Drama kaya nito. Kailangan ng practice yung pag-ano. Oo, galing eh. Oh. Nakandaan lang kuya. Baka bahagrid siya. Nagbumura pa siya doon. Oy, pag-ikot pa. So, paano po gagawin namin kapag may pumital na isang... Ayun, may may clip na Para may sinasabi si Ken. Sisigaw talaga kayo, pero hindi naman basta-basta bibigay yun. Basta ito, dito ang kapit. Grip ang kailangan mo rito, no? Hindi, sir, ang pinakamaganda, doon ka na humawak muna. Sa may tali. Oo, kasi may backup eh. Nakakatakot. Hindi ko kaya yan. Takot ako sa heights. Nag-architect. Takot sa heights. Nothing beats a Jet2 holiday.
And right now, you can save £50 per person. Per person. £200 off for a family of 4. Or? Ito yung ano, oo. Delikado kasi. Totoo. Ayun na pala yun. 1, 2 lang. 1, 2, 2. 1, 2 lang. Sabay. Ginong. Oo naman si Jen. Grabe, basic lang, no? Inupuan ng isang telahera. Totoo, nakakainis. '90s boy band. Parang ganun yung feels. Pwede kayo bumitaw. Okay naman. Baby, you want, ready? Baby, you want, baby, you want. And ain't nobody else that's gonna do. Oh my God. Every single time, go through, get it. I'm addicted to the way that you touch me. I want you. I wanna fall in line. Wala na. Ako kasi ako ay na-addicted na. You just have a like it. Ulitin mo. Ay, Dam. Ano? Ulitin mo. Tinan mo yung subtitle. Wala. Ulitin. Sige. Magkayakap si Jan. Saka si Pablo. Pero bago yan. Tinan mo yung subtitle. Pero bago yan. Kailan ilalabas yung versions na to? Kailan? Anyways. Baka ikahintay kung malalayo. Tasa. Bati na si Emo Delinquent Son at single. Si Jaya. Ano to sa him? Ang kulit din ng mga nag-ano yun, sa subtitle. Ano ginagawa yun? Cool, no? Hindi mo alam na nandun sila, no? Hindi mo isipin na nandun din sila dun sa intro na yun. Talagang ano. Oo. Mysterious lang, di mo mahanap. Saan sila? Naiwan lang silang lima. Oo. Sa mga Titan. Lo. Grabe. Paano kayo feeling na ma-headlock ko? Yan ang Santo Niño. Okay. Grabe, kita mo namumutla na. Oo. Papagod yan talaga. Pero hindi siya totally mamatay. Feeling ko sa day 1 pwede. Kasi wala tayong ilaw sa na para mamatay. Start ng ilaw, spotlight per part. Tapos kung may idea si Kuya Jay, hindi ko sure.
sa verse po, sa second verse, bago pumasok si Josh. Pure gold? Pure gold ba to? At tinaturo nilang pure gold? Ang galing naman nun, pure gold. Di ba may tinatukoy silang Oo nga thank you dun sa pure gold. pure. Oo. Baka ito yun. Baka nga. Daming ano tawag dyan? Ano? Alin? Kadikit sa padet. Mga soundproof, acoustics. Ah. Hindi siya soundproof eh. Pang acoustic lang para maganda yung banda ng tunog. So, hindi talaga siya nakaka-reduce ng noise kasi hindi naman siya soundproofing. Mga acoustic siya. Yung parang mga ginagamit din na pang egg. Yung mga egg tray, di ba? Yun, mga pang acoustics yun. So, pag may nakita po kayong nagsabi na soundproofing to, hindi ganito soundproofing. Ang soundproofing is nasa loob ng mismong pader. At makapal yun. Tsaka mahal yun. So, yung ganito, mga acoustics yan, para yung banda ng tunog, yung sound, maganda. So, yun, just an info. Oy, nag-aaral. Hindi, joke lang. Ay, grabe. Hindi na talaga ako pinamukod sa I Want You. Oh, nako, nagagalit na naman. Video. Okay, nagpamewang. Nako, lagot. Feeling ko ako yung pinapagalit. Grabe, no? Kahit rehearsal talaga eh. Yung maganda. Yung good. Parang all out pagka kahit ano. Don't settle for less. Isa to sa mga dream ng bawat isa. So, Mermaid. mindful lang sa kung ano yung role mo. Yung nakatulong sa mga ni PJ, control. Hindi lang control sa dance, control sa energy, control sa lahat. Kumbaga, be mindful sa mga kasama niyo rin. Kasi we're not performing as mag-isa, but as a group. So, yun gusto ko sabihin. Yan na si SP. Emoji. Bossy. Oh. Dinosaur yun. Ilaw. Dami. Happy. Kaya hindi nila kinanta to nung day 1. Day 2 na nila ng ilaw. Oh. yung mga guitar, guitar ad-libs. Nakaboots pa yan siya. Sila pala. Ganda nga pare-parehas eh. Ay. Yung day 1 nagkamali siya doon eh. Di ba? Kasi nauna si Ken. Pero maganda pa rin na nabawi nila yun. Hindi yan fan pop eh. Asawa pop na yun. Ate ko. Rabbit can. Oh. Singit pa yun. Bad trip. Si Direk. Oh, pure gold nga. Pure gold. Hindi naman Hi yung ganun. everyone! So this is our last rehearsal. Baka staff bro. Pwede. Lilipat na kaming Philippine Arena kasi our same stage. So this is the last day. Kaso may court eh. Yeah, thank you. Pero may ano eh, di ba? Oh, may basketball court.
So what's the purpose? Thank you guys so much. Bye. Pahinga na kami. Ayan na. Ay, ito, nakita ko itong clips na to. Papasok dun sa world niya. So, parang naglalakad. Tapos parang pa-close up sa pa-dim na rin, pa-mid-dim. Ano yung iniinom niya? Immunity booster. Parang dream. Mga ano nila yan, supplements ata nila. So parang mag-overlap na to. Tsaka yung clip. Wow! Eh ma'am, bawal po. VIP po natin, bababa na ma'am. Bawal po tayo ma'am. Sino po nagsabi? Galit na lang po yan ma'am. Ayaw niyo pong makatawag tayo ng security ma'am. Evening po. We're going to check the stage, we're going to check the lights, we're going to check everything, we're going to check your face. Sounds familiar. Your face sounds familiar. Dami talaga Unahin mo si Josh. Josh! Yo, what's up? Ay, siya. Dami, no? Yung utak ng isang artist. Bitch na artist. Sorry? Ano? What? Ano sabi mo? Yung utak ng isang visual artist. Oo, totoo. Para kasi ako yung nandun sa stage, sa arena, hindi ko marinig yung sinasabi mo. Ang lakas no. Ang lakas nung... Ayoko na. Pasok po konti I'm so excited. Si Boss Uno. Makikita ko na yung Pating na. May tawagan kasi sila. I mean, tawag sa kanila. What's up? One, two, galing. Hello po, good evening po. Sabi mo, notes ka lang. Okay, get. Good evening po. Ano, kamusta? So, feeling susolusyonan na lang talaga natin siya. Alam din naman ito. Pero kasi pag wari, pipicturean ka, kita mo yung sides, kita mo. Lalo pag nasa mosh pit. So, ang akong naisip, una, kung pwede lagyan itong paligid ng design branches na kahoy. Tapos yung mountain, okay ka na sa pan? Dapat yung level ng mountain hanggang walang yung foreground natin is halaman. Parang kailangan ito. Kung itong side, hindi mo kasi maaalis yan. Overgrown na lang ng halaman. Gusto ko na lang manood ng concert. Sabi ko rin. Ayaw niya na po mag-concert. Sabi ka kay RJ. May na-excite na ako. Ilan kayo dyan sa taas? Mag-audience na lang po kayo. Mag-audience na lang ako. Gusto ko na lang i-enjoy yung concert. Ay, siya nga antok no. Ang sarap manood dito. Grabe. Legit, parang naka-VR. Sarap manood dito. VR. Kahit sa video. Grabe. Grabe. Pagalit lang kayo. Doon kayo na lang. Atalsin ngayon. Saan mo ako napawis? Hindi, sabi ko kahit na nakikita mo lang yung sa video, itong vlog, o yung ano, parang akala mo, andun ka sa mismong lugar, ang laki kasi ng stage, ang laki nung arena talaga. Kaya grabe. Yung sinasabi ni Stel, naloka. Bakit? Kuya, tansikan mo ako ng papi. Ah, oh. Diba? Yung sinabi ng Stel. Uy.
2 more, hindi, 1 more day before the real concert. Nandito kami sa Philippine Arena ngayon. Pinapanood namin lahat ng mga nangyayari. Ito yung mga tipo Ito yung tipo ng day 1 ba yun or day 2? Yung nakasalamin siya. Ito yung salamin. Ito yung professor. Professor, sa day 1 ata yun. Day 1 soundcheck ata yun. Day 1 soundcheck. Oo. Namin lahat ng mangyayari. Si Tito Pablo. Medyo si Daddy Pablo. Si Daddy Pablo. Siyempre gusto natin ibigay yung the best for everyone who's going to watch the concert because they deserve it. Diba? Parang some of the people flew from other countries just to watch us. So gusto talaga namin maayos lahat as much as possible. Kahit yung mga hardest things na pwede pa idagdag, try natin yan. I'm just so excited for the concert, and I know it's going to be memorable. Kasi Philippine Arena first concert na has been 19, and with all the planning, alam ko na mag-i-enjoy ang lahat. So, yeah, magdi-discuss kami sa Spills. Bye-bye. Sigan nyo na lang SB19. Sigan ng SB19. ID po. Ay, ito yung Ito yung TikTok. Kami po yung magko-concert. Ay, hindi po kami niniwala, sir. Sample muna. Ate, di ba kilala ito, kuya? Di ba ito nakikilala? Hindi po eh. Hindi. Gento, dito basta bingo. Baka naniniwala sila. Ako dyan, pasok po. Kailangan na pala sumayaw. Pwede pala. Nagamit pa sila. Para tayo sa sing-song. Mic check, 1, 2, 3, check. Check, 1, 2. Gabi, kumikinang. Check, 1, 2, hey. And then, anyway, there was me. Edition. And there was Philippine Arena. Kinukuha na siya ng Kahit saan ako magpunta, sinusundan ako. Tingnan mo. Ang galing eh. Happy si Snowball. Bigger yung venue. Maraming adjustments from, syempre yung bounce, yung sound and everything. Eh, since handle namin lahat, hindi lang kami magpa-perform. Syempre, dapat doon kami sa technical side. Since usually kami naman yung, alam mo yun, yung parang very involved when creating everything. More on patience din talaga yung kailangan mo. Kasi mas marami yung antayan kaysa yung actual na mga parang practice, pagtungkol sa stage. Mamalito kayo. Yan ang gusto ko. Yan ang mga gusto ko talaga, yung mga medyo may kapal ng mukha at lakas ng loob. Yan, tama. Pogi yan, mga staff namin. Di ba ano? Pogi yun, di ba? Music muna. Music muna tayo para ma-adjust kung mayroon talaga. Kasi hindi ko pa alam. Grabe. Power of love kami. One, two, three. Uy, umuligilan. Grabe yung matiga na siya mga Inhale.
Sabay mo muna. Isabay mo. Tao pa, isa pa, gusto! Yun. Better. 100. 10. Kaya doon? Maganda yun. Nakangiti naman si Joe. Better. O yan. Try ko muna yung ginagawa ni Pablo. Sige. Yun. Safe. Mahangin yan. Exciting naman. Parang ano na talaga siya. Help me si Pablo! I-hype nyo. Bakit ganon? Iba sa kanya. Bakit si Pablo? Parang yung aim mo, diretso siya. Pero imi-make sure mo yung paa mo, siya yung una maglalan bago mo ihiga sa 9. Kaya ni Justin, hindi ka nakita. Maganda yung talon niya. Hindi ko magapang. Buong daw. 5, 6, 7, 8! Thank you po. Nakita mo yung dog? Nagbibidyo pa. Penumbra. Ulitin mo. Di ba sabi niya? Nakita mo yung aso, yung dog. Nagbibideo pa nga, sabi niya. Nagbibidyo pa nga. Goods to go. Tara naman, are you loving the onesie entertainment jacket? Pinakita lang po sa inyo yung flow. Ilaw, paano kayo magtatanggal, paano siya dadramahan. Yung effort. Ganito talaga yung naririnig mo sa concert. Sobrang lakas, sobrang tini. Hindi ka naririnig. Nag-post na ako. Kaka-post lang. Bakit hindi nag-post ka agad? Hindi ko alam. But anyway, sabi ko, ganito talaga yung naririnig sa concert. Yung sobrang lakas, sobrang dagundong, sobrang... Yung tipo, yung tipo... Isa. Ayan, hindi mo nga ako narinig kanina, so nasa concert tayo. Tapos yung tipo akala mo dumadoble siya. Oo, tapos masakit sa... Hindi naman masakit sa tenga, parang syempre yung tining niya, lalo na pag malapit siya sa speakers. Tapos pag nasa mismong arena ka, actually yung naranasan niya natin, MOA Arena pa lang yun eh. What if, paano pa dito sa may Philippine Arena? Yung parang kala mo, may dumadagundong sa puso mo dahil doon sa bass nung sa speaker. Kaya grabe. Kaya yung iba ang ginagawa nila pag umaattend sila ng concert, naglalagay sila ng earplugs para safe yung tenga rin nila. Kasi yung sigawan din ng mga tao at the same time, yung lahat. Kasi na-experience natin sa Stray Kids. Grabe, ganyan din. Hindi naman tinakasal. Philippine Arena. Oo. Alam mo yung people dumadagunting yung talaga. Totoo. Kasi yun nga rin yung grabe. But anyways, yun lang naman. Assassin's Creed, yun. Pakilang award yun na to.
this old dark. Ang ganda ng fan cam, no? Diretso. Sabi ko nga, let me experience this, Lord. Yeah. Maganda yung ganito, no? Yung gantong spot. Tapos yung fan cam mo ganyan kalawak. Ganda yan. Real. Lang, sa'yo ba yun? May hangin. Sorry, binuksan ko kasi yung isang fan. Medyo ano mo lang. Sabi ko, ha? May electric pan sa venue? Sorry. Napay ko. Our schedule is a little tight, but Ayun si Direk. the important thing is we do have a show. It's not about a perfect show. It's about seeing you guys being the best at what you do. Yes, being comfortable, being enjoying And there's no your perfect time show. on stage. That's the most important thing. Don't worry about the technicals. We'll worry about the technicals. If we start worrying, then you can start worrying. Right now, I'm not worried. Yes. Parang frustration. Gusto ko yung t-shirt nila. Oh my God. Bakit ba? Yung isa nga yun, may isa pang kulay eh. May isip ko baka nagpa-practice. Gusto kasi yung ganyang kulay ngayon ng t-shirt. Pati Parang nag-fade. Guys, don't tell me yung mga new faces talagang yun yung girl group. Isa sa mga trainees nila. Hindi pa rin. Hindi naman kasi natin kilala lahat ng Totoo nga W. eh. Pero kasi may mga new faces talaga. So, anyways, yun. Tapos direct dyan, meron na tayo dadagdag na rumble sa sa prologue. Ay, prologue ba o ending pala? Meron na, nalagay na namin yung bago sa prutas. Yung parang pagkalapag namin, di ba? Si Parang Snow. 8 na... Si Snow at si Snowball. Literal Snow. Literal na Snow at si Snowball. Low frequency ata. Parang nag-earthquake yun lang. Taray naman. Para akong pusa dito. Grabe yan. Grabe yan. Sabi ko nga ni kanina. Ano tawag? Let me experience this, Lord. Oo. Ano, kumbaga double meaning. May experience kasi gusto ko din, nagkwentuhan nga kami ni Aidan, gusto ko din mag-work on a production team na runner ako, yung assistant, ganyan, when it comes to ganyang productions. Sa film din, gusto ko, kung di man ako pala rin maging director, like assistant, ganyan. Pero yung ganitong klaseng parang nakakaano kasi, basta ganun gusto kong work. Yung gumagalaw ako, tumatakbo ako, everything, etc. Ayoko nung... yung office work lang. I mean, ayoko nung gano'n. Pero, iba kasi talaga yung proactive ka rin at the same time. Pili ko mas okay na yung stress na gano'n kasi yung stress na nakaupo ka lang lagi. Diba? Wala kang physical activity, wala kang... Gusto ko yung ganitong kind of work. Kahit sabihin mo ngayon, nagbi-video ka lang. Kasama ka sa production. Kasama ka sa bumubuo ng ganitong klaseng event. And then, pala nag-media ako. Multimedia pa. Ano yung marketing, gano'n? Hindi, okay lang yun kasi yung multimedia, it it covers naman ng marketing, basta marketing chinemberlu. Yung iba kasi nakikita ko sa TikTok na nag-work sa concert, media, etc. Marketing chinemberlu yung course lang. Pero we'll see. Parehas pa rin. Kasi production pa rin naman yan when it comes to, lalo na pag may background ka sa film.
production pa rin naman siya. So, yeah. Maano pa rin siya, papapasok pa rin siya doon. Ang siguro yung marketing field is more on ano lang yan eh. Yung talagang marketing, paano ba yung mag-market? Paano ba sa PR, mga ganun. Sa media side. Pero yung, kaya nga multimedia yung course eh, di ba? Multimedia, iba't ibang klaseng media. Sabagay, pero yung thoughts ko dito na grabe yung binigay nilang dedication, passion, and full effort dito sa concert, no? Tapos yun nga, niloloko-loko nila na rehearsals pa lang parang concert na, which is makikita mo kung paano nila ibigay yung best nila when it comes to those rehearsals, diba? Grabe yung vocals, yung visuals. Ayun. Hindi, pero totoo yun kasi yung when it comes to rehearsals kasi pag sinabi mo kasing rehearsals, parang mas siya mas level up na term siya than training and practice. Kasi yung rehearsals, parang pag sinabi mong rehearsals, dito mo na makikita yung pinaka flow, pinaka galaw ng programa, ng performance, etc. Kaya kapag rehearsals na, yep, it's still a practice, pero yung rehearsals kasi talagang pag sinabi mong ganun, kung ano ibibigay mo dun sa mismong performance, sa mismong event, or sa mismong concert, or anumang klaseng performance, yun din yung ipapakita mo sa rehearsals. Kasi parang syempre isipin ko may mga tao na nandito na kami, ito na yun, bigay na natin. Kasi di ba tayo rin pagka nagka-training tayo or mga nag-rehearsals tayo sa mga sayaw natin sa production, diba? Talagang ganun yung tinuturo sa atin ng mga coaches natin na kailangan i-feel mo na, kailangan isipin mo nandun ka na. Kasi aakit ka na ng stage, diba? Sa rehearsals, may na yan eh, blacklist na sa stage, checking the stage. So pag nandun ka na, dapat kung ano yung energy mo dun, yun din dapat yung lalabas na energy doon sa mismong performance. Or better, mas higit pa. Mas pagbutihin mo pa. Pero dapat doon sa rehearsals na yun, makita na ito na siya. Para kung may mistakes, may lapses, pwede ma-change, pwede ma-improve para mismo sa performance. Yun na yun. So, yeah. Ayun nga, nagkaroon tayo ng aberya. Wow, aberya. Pero yun, saan ba tayo naputol? Doon sa part na ayun yung hard work and dedication. Basta yun, makikita nyo talaga dito. Lahat ng talagang creativity nila, ng lahat ng mga pinag-isipan nila, diba? Lahat ng hard work, the passion, the artistry, yun nga. So, grabe na nakita natin kung kahit sabihin mo na 30 minutes video lang to, diba? Nakita pa rin natin yung mga parts kung paano nila binuo, parts kung ano yung mga ginawa nila behind this concert, diba? So, sa rehearsals, sa execution, sa dance, sa singing, 'di ba? Name it, lahat anumang parte napakita naman, 'di ba? Kahit na small parts lang. And ayun nga, nakakatuwa kasi as a before na talagang kami ni Charm, solid talaga na kami na K-pop fan, 'di ba? But yeah, we supported P-pop, pero talagang nagsimula kami, 'di ba? From K-pop, 'di ba? As a reactors, K-pop din yung mga inuunan namin. And even before na mga bata pa kami, childhood namin K-pop, 'di ba? Way back 2009, 2010. Iba't ibang mga pagka mga K-pop ang sinasabi namin, mga second generation ng K-pop. So, yun, doon kami talaga nag-start hanggang sa tumagal hanggang sa ngayon. 'Di ba? May mga sinusuportahan pa rin naman kaming K-pop. But simula talaga nung nag-focus na kami
at simula na talagang certified na nag-stand na kami as an 18, parang alam mo yun, nawala rin yung ano namin nawala rin yung momentum namin sa pag-stand ng mga K-pop artists. Bakit? Kasi just an honest opinion, nothing against anything, but just our perspective, and hindi nyo kami pwedeng i-bash. Bakit? K-pop fan din po kami, doon po kami nag-start. Pero what I've noticed today sa mga K-pop acts, K-pop productions, K-pop music videos and songs, nakakalungkot kasi iilan na lang mabibilang mo sa kamay mo yung mga talagang songs na may masasabi mo, pinag-isipan to. Oo. Masyado siyang maganda. Masterpiece to. Iilan na lang yung gano'n na maririnig mo. Parang lahat masabi mo lang na mag-release, hindi pinag-isipan yung lyrics, ganito, ganyan. Pero when it comes to music videos, talagang hindi sila pumapalya. Maganda talaga yung editing, yung production quality. Pero makikita mo pa rin naman na halos parang pare-parehas na rin yung mga concept nila Paano nila ganito, may AI dito, may ganito dito, yung camera angles, may ganito. So, when it comes to ganyan, nakikita mo may mga similarities. Pero sa quality talaga ng music video nila, talagang solid pa rin naman. Pero ang masasabi ko lang talaga is when it comes to the artistry, the craft, medyo na-left behind sila. Medyo naiiwan na sila. Na napapansin ko And talagang they really value na lang yung when it comes to mga concerts, live performance, puro ang lalakas ng backtrack, ang tawag dito, talagang yung quality na lang ng camera angles, puro sayaw na lang, madalas lip sync. Yeah, it's a sad reality, pero yun talaga yung makikita mo. Pero what I like really sa ating nire-raise ngayon, which is the P-pop community, which is the P-pop or the OPM itself, at isa sa malaking parte ng pagsisimula at sa malaking parte ng pagpupush nito, itong advocacy na to, yung SB19, di ba? Talagang nakikita natin kung ano ba talaga dapat yung isang artist, ano ba dapat yung ginagawa nila. They really need to be hands-on. They really need to be passionate about what they're doing o dun sa craft nila. Diba? Pinopokusan nila yun. And sabi ko nga, as a art enthusiast, kaming dalawa ni Charm, we really like na makita yung live performances. And masasabi rin namin na talagang sobrang goods kasi yun yung masaya mapanood mo. May imperfections doon sa performance. May imperfections doon sa pinapakita nila. When it comes to imperfections, na sabi namin, is yung, naririnig mo pa rin, may flat, may sharp, medyo minsan sumisintonado. When it comes sa dancing naman, makikita mo medyo may out of blockings, may ganun. Kumbaga parang makikita mo, they're still human. There's still meron pa rin silang doon. Nandun pa rin yung essence na yun, na hindi sila robot na parang wala lang, maka-perform lang, 'di ba? And talagang makikita mo na they're really giving their best as an artist, 'di ba? Kasi when they perform, iba sila. Kaya nakakatuwa na ano nangyayari ngayon sa P-pop. And ano nangyayari sa mga ganap din ng SB19. Talagang they really set the standards para sa mga future generations ng community na to. And hopefully mas marami pa silang ma-inspire, mas marami pa silang alam mo yun, maibigay na good artistry sa ating lahat, sa 18, sa P-pop community, sa OPM, sa Philippines, di ba? And yeah, we're really looking forward na mag-boom pa, not just here in the Philippines but all over the world, yung kung paano sila magtrabaho, kung paano sila as an artist, diba? Yun yung dream natin diba? Na hindi lang makita as yung SB19 ang galing, makita na bilang isang Pilipino, this is what we can do, or ito yung kaya namin ibigay. Basta binigyan lang talaga namin ng pagmamahal, ng puso, at ng
alam mo yun, ng patience sa lahat ng bagay. Kaya, yan, I'm really inspired as an artist as well, di ba, na kung paano nila ginagawa ang isang bagay sa kanilang artistry. Kaya yun lang, talagang natutuwa ako kasi sobrang solid. Ikaw ba, Charm? Anything else na you want to say? Anything else na talagang parang kumbaga sa na-reflect mo doon sa mga nakita mo? Not just being an art enthusiast as well, not just bilang isang MMA student, but bilang isang tao or bilang isang fan. Ano yung masasabi mo na, grabe talaga itong SB19. Grabe na ang P-pop ngayon. So, ano masasabi mo? Masasabi ko, kasi diba nag-start ako mag-stand sa kanila. Gento era pa. Gento era lang. I mean, 2023, diba? Pero before, naririnig-rinig ko na sila. Ginagamit yung songs nila when it comes to dance. Kapag nagta-training tayo, ganyan. And then, syempre, yung mga clips na mapapanood ko sa Facebook, TikTok, and everything. Kumbaga naririnig ko na sila. Tapos kasi, nung nag-start ako mag-stand, yung binabalita ni Hida, ito, lagi silang live kung mag-perform. Which is, yun din yung isa sa gusto ko stand na grade. Na when it comes to performances, gusto ko live sila mag-perform. Kasi kapag lip sync lang and etc. na parang, totoo ba? Ganyan na yung gagawin mo. And, sorry. And kasi, nakikita ko rin yung clips nila before. Yung pagmamanifest nila ng mga brands, endorsements, or concerts. And then, eto na sila ngayon. Like, kumbaga before, kung malalaman ng lahat ng tao yung backstory nila, kung paano sila nabuo, kung paano sila ganito ngayon. They really deserve these things. They really deserve these blessings. Siyempre, kasi yung hard work and dedication nila when it comes to artistry, hindi siya biro. Hindi siya yung tipong mema lang, ganyan. It's a God-given talent. It's a God-given, skills and everything. Na willing silang i-share kung ano yung talent na meron sila. And hindi natin nakikita. Pero ako isa rin silang instrument ni Lord sa mga bago ngayon, P-pop groups. Kumbaga, di ba sinasabi nga ng iba na SB19 paved the way. Kumbaga, they are an instrument na makilala pa yung ibang P-pop groups na nag-rise ngayon, di ba? Ang dami na nating nakikilalang P-pop groups. P-pop group pala to, may mga ganitong groups pa pala dito sa Pinas, ganyan. Hindi lang pala sila yung group dito, like, nung time na G22 Billboard, ayun nga yung latest lang na post ng Billboard page, di ba? Ini-scroll ko yung pictures na ang dami palang P-pop groups dito. Ang dami pa palang P-pop groups na hindi ko pa kilala. Kasi yung mga sikat lang ngayon yung mga kilala ko P-pop groups. Pero yun nga, pabalik tayo sa SB19 na kung malalaman lang ng ibang tao yung nila, backstory, etc. Alam yan ng mga OG 18 yung story nila and kung paano sila nag-grow, di ba? May time pa nga na si Stel na lang yung natira, di ba? Stel na lang yung natitira nagtitraining, etc. Pero they never give up, di ba? And gusto ko dito sa group na to yung inuuna nila si Lord whenever they start a
training, rehearsals, Prima. general concert, diba? Kasi, di ba so Kasi sorry. kaya mo yan. Kasi di ba sino ba naman nagbigay sa kanila nito? Kundi si Talento, Lord, diba? talagang si Lord talaga. Hindi naman sila mapupunta dito kundi, syempre, Totoo. because of God. And nakakatuwa na hindi natin alam, baka mamaya lahat na pala silang 5 is tumanggap. Hindi pa natin masabi. Pero yun nga. Kasi di ba si Ken and Pablo Pero, parang alam na. kasi we do believe na kapag talagang may isa or dalawang Kristiyano sa pamilya mo, sa community mo, lahat yun mabibless eh. Diba? And nakikita natin na si Pablo as their CEO, as their leader, as the founder of this Onesie Entertainment. So, syempre, kumbaga bilang isang leader, bilang isang may-ari o bilang isang boss, ikaw ang magli-lead sa kanila. Actually, hindi siya boss. Hindi, ibig sabihin, in a corporate word kasi usually tawag boss. Okay. Pero hindi siya boss. Oo. Pero kumbaga, Si Boss Oda. basta may-ari, leader yan. Na kapag talagang Christ-centered ka, talagang kasama mo si Lord sa puso mo, lahat mabibless, lahat pagpapalain. And dun naniniwala rin ako na, alam mo yun, kaya rin sila napunta dito sa bagay na to. Not because of 18, not because of anything, but because of God. Diba? But God made a way na gamitin ng mga 18, gamitin ng mga iba't ibang bagay bilang maging blessings nila. Kaya sila napunta dito. So yun don't get me wrong. Yeah, malaking ambag natin. Pero syempre, ang pinakabulat-dulot ng lahat is yung faith nila, 'di ba? Yung sabi nga natin yung word na manifest, 'di ba? Pero kinlaim kasi talaga nila yung mga bagay-bagay eh. Not just with their mouth, but with faith, 'di ba? Kasi pag may faith ka, 'di ba? It's an unseen hope na 'di ba? Na hindi mo nakikita, nagtitiwala ka, naniniwala ka sa hindi mo nakikita, but still you have faith. And at the same time, sinama mo ang Diyos dito. Kaya ito, andito na sila. Tingnan mo, parang ito, example lang just to mention. Bakit sobrang galing na leader ni Vico Soto? Kasi may Diyos siya eh. Diba? Bakit? Hindi naman sinasabi ng mga ibang tao, ba't ang galing ni Vico Soto? Ganyan. Hindi nila alam, it's because of God. It's because of the Lord na nananampalataya siya. Kaya ginagamit siya ng Diyos para maging good leader, maging good example sa mga bawat kapwang tao, kapwa politiko. Diba? Yun, isang unang example. Pangalawang example, bakit si Steph Curry magaling? Dahil sa Diyos, di ba? Magaling si Steph Curry sa basketball dahil ginagamit niya yung talento niya, yung skills niya, paglalaro ng basketball dahil sa Diyos. So sa SB19, si Pablo pa nga lang, di ba? As a leader, he leads. And syempre, he acts. Nakasama ang Diyos. Kaya mabibless talaga yung ibang kagrupo niya and the Onesie Entertainment as well. At sinama mo pa ni Ken na same faith din niya. But I'm really looking forward na alam ko naman naniniwala sa Diyos yung iba, yung tatlo, but I'm really looking forward na maging same faith din sila. Kasi syempre, di ba? Yun nga rin din yung natin eh. Ina-advocacy natin na bagay sa lahat ng mga tao na they should really trust God. They should really alam mo yun, mention Him at all times. Kasi sa mga ibang tao, madalas corny pag pinag-usapan ng Diyos eh. Pero hindi mo alam, malaking bagay at sobrang laking bagay na maidudulot sa iyo kapag nananampalataya ka sa Diyos, 'di ba? I'm not dito ha. Kumbaga I'm just saying things that I experience as well na bilang isang mananampalataya ng Diyos. Ginagamit niya ako sa iba't ibang bagay, sa artistry ko, sa lahat ng bagay. Kaya sobrang masasabi ko na only thing na talagang nakakapag-bless is ang Diyos, diba? Kaya parang binibigyan ko lang ng example kung bakit sila nandito, kung bakit natamasa nila itong pagpapalang to dahil sa Diyos. And yun yang maganda. Hindi sila nakalimot na magdasal, manampalataya at ibigay lahat sa ating Diyos may kapal. Yun lang, just to add,
Baka sabihin nyo, ay baka, ba't biglang naging ano to? Ba't biglang naging preaching? Or ba't biglang naging ano to? Na yun nga, tapos yun nga. Yung sinabi kong manifestation. Yeah. Diba, may mga mapapanood tayong mga clips dyan na yung video nila before. Yung the time na tinanong, naalala ko, the time na tinanong sila ni Darla kung may endorsement na ba sila. Ang sabi na ni Pablo, wala pa nga po kami endorsement. At that moment, tapos ilang years passed, God really moves sa buhay nila, di ba? Like, biglang booms na mga ninang brands nila, di ba? Tapos ngayon, sunod-sunod, di ba? Doon natin makikita kung paano pumilos si Lord sa buhay nila. Sa buhay nilang 5, sa buhay nilang lahat, diba? And, tawag dito. Nagawa nila tong concert na to. Diba, hindi mo makakalain na makakarating sila dito sa point of life na to, diba? Ang galing lang din. If you watch din yung isang podcast nila with Sir Gary V. Makikita nyo doon. Ayun, pinag-uusapan nila, it's about God, madalas doon. So, doon pa lang makikita mo, di ba? Paano si Gary V naging Gary V? Dahil din naman sa Diyos, di ba? And sila na-inspire. Di ba, naalala pa nga nyo kung kailan niya tinanggap si Jesus Christ? Like, alala niya kung... At sabi niya pa, yun yung pinaka, ano yun, nakamutan mismong exact question, pero yun yung biggest, ano niya, parang turning point ng kanyang buhay. Yan yung tinanggap niya si Jesus Christ bilang his savior, personal savior and Lord, diba? So kayo, actually hindi naman turning point ko, lahat. Kumbaga ako rin as a Christian, pero yun nga, we just want to share this to you guys kasi mahalaga to sa amin. Ito rin yung sa naming talagang sinishare sa mga kapwa tao namin na nakikita namin dyan, lalo na sa mga taong alam mo yun, need ng kaligtasan, diba? Pero ikaw nanonood dito, diba? 18 ka man or hindi, pero umabot ka dito sa part na to. If you want to be blessed, if you want to be, alam mo yun, if you want to be successful talaga, have faith and receive Christ as your Lord and personal Savior. Yun, ganun lang, sobrang dali lang nun, diba? And mahirap sumunod, pero if you have God, name it, lahat. Tingnan mo yung camera ko, nahulog na pala. Pero hindi, yun. Pero yun, just want to share that. Pero yun. Pero grabe talaga, literal na simula at wakas. Pero yung wakas na to, hindi pa siya tapos. Marami pa siyang ilalabas. 'Di ba? And it's really, really inspiring. It's really, really a good thing for our industry dito sa Pilipinas. Ang daming, nakita ko talaga lahat ng reviews. Parang alam yon, wala akong reviews na nakita na pangit. Siguro yung mga pangit, mga bashers lang yun. Pero alam yung literal na umatin ng concert, experience nila. Kasi sa mga ito yung kahit non-fan, non-aid. Kasi ito di ba sabi namin na pag-usapan naman kanina yung mga organizers na itong organizer na to, kilala siya as ganito. Pero doon, hindi talaga siya ganun. And may isang major factor na hinandle nga ng 1Z Entertainment for sure. Kaya naging ganyan. And yun nga, sa lahat ng mga nakikita na namin mga K-pop concerts or iba bang mga concerts, talagang lahat may, kahit sabi mong fan na fan sila nung group na yon, may mga reklamo sila may mga, alam mo yun, ba't ganito yung management, ba't ganito, etc. Pero dito, except sa bashers, dito lahat ng umaten, major of na nakita namin lahat talaga from the start to finish, sobrang smooth, sobrang ganda, diba? Sabi ko nga, it's not perfect, alam mo yung not perfect, tipong, pero sobrang solid. Ano yun? Alam mo yung tipong hindi tayo nanood pero dinala tayo ng 18 dun sa event. Totoo. Tsaka naramdaman natin yung naramdaman nila. Naramdaman smoothness. Kaya nga ito, just want to share this din. Yung pinanood ni Charm yung yung parang highlights ba yun? SB19 highlights. Sabi mo umiyak ka, di ba?
Ako rin nung pinanood ko, hindi ako umiyak. Pero I feel touched. I-share ko lang kasi the time na napanood na kita ko lang, like 5 minutes ago, pinost ko yun. Pinlay ko ka, kinuha ko yung iPad ko, pinlay ko. Bukod sa umiiyak. Sabi ko, bukod sa umiiyak siya dahil di siya naka-10, umiiyak siya sa sobrang, alam mo yun, talagang grabe. Ang ganda, naka 4K pa yun. Alam mo yung tipo, sabi ko kay Adam, sana pala nag-set up ako ng camera, tapos nag-inano ko yung sarili. Ang pangit na. Pero hindi kasi ako ganon, hindi ako ganon na set up ko lang bago ko umiyak. Oo, parang ano kasi lang yun eh, parang, basta yun, parang hindi kasi goods yung ganon. Pero yun, umiyak talaga ako noon. Na, ang ano ko pa noon, ang thinking ko pa noon, sabi ko, shucks. Sana pala nagtuloy akong bumili ng ticket. Yun, sabi, yun yung feeling ko. Pero hindi nagtitipid ako eh. Ganun. Tinanong ko pa kasi siya noon, Xiaomi o Philippine Arena? Nag-alangan talaga. Kaya, kasi, ang layo ng Philippine Arena, hindi natin alam kung paano pumunta, commute. Kung mag-grab naman, 1,000 agad yung yung pambayan. Kaya, yun lang, naging practical lang kami. Diba? That doesn't mean na hindi kami, dahil fan kami, dapat pumunta kami nun. Hindi, naging practical lang kami. Bilang estudyante rin, na may mga ibang expenses, priorities, naging practical lang kami. Pero sabi nga namin, if for sure, naniniwala pa rin kami, may homecoming, then let's try our best na baka maka-attend kami. Diba? Alam mo, hindi pumiyak ako, sana napanood ko. Tapos sana, gano'n. Hindi talaga mosh pit, no? Mosh pit view. Oo. Hindi, pero yun nga, nakaka-inspire. Pero yun nga, share ko lang din, di ba nga, kung paano sila mag-manifest, kung paano sila magbitaw ng words, na, what if ganito tayo? What if ganito? Tapos after ilang years, mangyayari yung minention nilang words na yun. Like, ganun din ako minsan. So, thinking ko na lang din, sige, what if, itong sinabi kong to, what if na mangyari? What if, kumbaga, nakuha ko rin yun, somehow, sa kanila. Na, what if nga, yung sinabi kong gano'n na what if nga. Sige, puro what if na what if nga, yung sinabi kong yon is mangyari nga. Yung gano'n. Yung what if ko is what if ka mangyari gano'n. Kung magano ko yun somehow, na, ay, oo nga, grabe sila mag-manifest before, grabe sila kung paano that time, si Stel ata yun. What if sa Philippine Arena tayo mag-concert? So, after ilang years, boom, Philippine Arena, biglang lapag. Yung balik. And talagang, balita rin namin na 1 year daw talaga to pinagplanuhan. Kaya grabe yung planning. Kaya nga yung what if ko ngayon, what if ka makapag-work sa 1G, tapos after ilang years ka sa 1G na. Yun. Hindi, walang imposible Hindi, pero yun nga. Gusto ko kasi yung ganitong kind of work. Na, nasa behind camera. And ang sabi ko rin kay Charm, sabi ko, hindi ibig sabihin na fan ka ng SB19 and that's the reason na, pero hindi ko naman sinabing hindi, ito nga, sabi ko, hindi naman ibig sabihin na fan ka na ng SB19 and yun yung reason to push through. Pero pinupush ko rin talaga siya dahil bagay talaga yun sa field niya. Bagay yun dun sa pero marami namang syempre, bukod naman sa 1Z. Kasi, syempre, kasi siya eh. Bukod naman sa 1Z, marami pa rin namang management, entertainment, and any other work like this, di ba? Kumbaga, what if ko lang din naman. Kasi syempre, sila na to eh. Like, ito na sila. Pero yun nga, aside from that, nang nakikita ko, kaya rin pinupush ko si Charm doon kasi isipin nyo, nakikita ko, alisin nyo muna sa picture ng SB19. Yung management nila itself, parang family lang eh. Parang, ang saya-saya lang nila. Tapos, sobrang, wala kami doon. Pero makikita mo,
ang saya-saya nung environment nila. Parang walang toxic, masaya lang sila. Parang nga naglalaro lang. Tapos, nagtatrabaho sila, sama-sama. Passionate silang lahat. Diba? Tapos, maka-Diyos pa sila lahat. I mean, almost lahat. Diba? So, maganda yung ganong community, maganda yung ganong workplace, diba? Kaya maganda talaga maging parte nun. Kaya sabi ko, Charm, hindi, push mo yan. Sige. 1 year na lang. Graduate. 1 year na lang. Bonus na lang yung makita mo sila. Bonus na lang yung dun sila. Pero the workplace itself, maganda nga yung ganun talaga. Kaya isa rin yun talaga sa parang, look forward mo na. Ang gusto ko nga rin magtrabaho sa ganun. Sa kanila. Parang ganun. Pero may pinagpaplano din ako pag tawag dito internship doon sa isang hindi ko na i-mention kung ano. Pero yun yung reasons bakit, alam mo yun, masaya rin talaga maging work doon. Basta yung tinanong ko sa'yo, nag-ano ng mga commercials, yun. Basta yun. Pero yun, ganyan kind of work yung gusto ko yung tipo, hindi, pero napaka-amazing, di ba? But looking forward nga, na-mention din kanina ni Charm, na for other people as well, P-pop groups as well. Sige, may mention tayo, G22, Kaya, Bini, editing, lahat, BGYO ba yan? Ano pa man yan, Mapaboy group yan. Ano yan, Alamat, ano pa, wait lang, nakalimutan ko yung ibang names. Si paano to? Meron 1621 ba yun? 1621, tapos Horizon, sama nyo na rin. Ano pa to? Si yung dancer. Muta ko name. Ayun, si First One. Si First One. Si First One. Si First One. Basta, lahat pa, hindi namin kabisado lahat ng P-pop groups. Mga nandyan. Sabi ko nga kay Adam na nag-scroll ako, pero may boy group na ganito, bago. Pero yun nga, hindi na natin mamimension lahat, pero sa lahat ng P-pop, bukod sa mga na-mention ko, diba, hopefully na talagang it's a community na sama-sama sila with one goal, with one purpose, na iangat ang industry natin, diba, na iangat kung ano yung pinaglalaban natin from the start, diba, dati pa lang from P-pop Con, nakikita na natin sila P-pop Con 1, P-pop Con 2, nagsama-sama silang mga acts, at ngayon may mga bago pang mga groups na nagsisilabasan, but hopefully yung puso na meron ng SB19 magkaroon din ng puso itong mga groups na to, diba, na hindi sila makalimot na bukod sa kasama nila ang Diyos, dapat sa puso nila, dapat di sila makalimot kung ano yung pinaglalaban natin, na hindi dapat nila isipin sa sarili nila na this is a competition, diba, yung pinagmalaki dati, this is not a competition, it's a community, diba, so dapat yun yung isipin nila na okay, ganyan, and calling out all management, dapat alagaan nyo mabuti ang mga artist nyo and maging ganito kayo, diba? Hindi puro pera, hindi puro ganito, hindi puro ganyan, diba? Hindi, I want to be honest kasi ganun talaga diba? I want to be honest. I want to be honest, pero that's the reality of this world. That's the reality of this world. No, I will be honest. That's the reality. Pero yun nga, I hope. Pero yun nga, kakatapos lang ito, simula ito at concert. Nagbabadya ang Watson. Oo nga. Ang TM. Mamaya Dunkin din ba lumabas dyan? Di pa natin Acer. Yung OPM con Acer ng din. Pure Gold. Oo. Yung Acer pa, actually nag-post na sila ng Acer Day 2025. Ang hirap kasi nung sa Acer kasi nung last year is kailangan mong umattend nung doon sa Acer school kinember doon sa mga mall. Tapos raffle prize is yung concert ticket. Ang lalayo naman. So what if bigyan na lang charot, what if bigyan tapos yung sa Watson mga ninang at ninong ang daming ganap. Ninang-ninong, baka pati kami gawin yung inaan.
Ay, wow. Wow. Na ayun nga yung sa Acer, August daw yun. Yung sa TM, ang alam ko parang may paano din sila. TM date. Yung sa Pure Gold, this July, di ba? Hindi mo tayo makanood. So, wala tayong Hindi lang tsaka kasi usually ang mga inaano doon may sari-sari store. Alam mo yun? Oo, may mga may tindahan nga kayo pero hindi pa rin talaga madali. Hindi madaling bumili ng ticket. Tapos binalikan ko kung kailan yung Watson's playlist. August. Last 1 year na pala yun, no? Hanggang ngayon hindi pa rin natin napopost. Yung yung nga rin, hindi pa natin napopost sa sobrang busy natin eh. Yung Xiaomi. Naka-ready lang yung lahat. Siguro random na lang, ipopost na lang namin. Throwback, gano'n. Huwag na lang yung Watson. Sobrang haba na nung Watson. So, yung na lang, yung Xiaomi. Abot pa yan. Pero yung ano ba naman? Pero yun yan, diba? Looking forward sa OPM Con na yan. Diba yan, sama-sama sila. And sa Watsons, hopefully, hindi lang yung mga groups yung last year, kundi dumagdag din. Diba? And looking forward, hopefully magkaroon niya talaga actual P-pop con. Sana ba bumalik yun? Sana mangyari yun? Kasi dati nakadalawa sila eh. Hindi ko alam kung anong year yun, pero basta magkasunod yun na year. Nangyari yun. Pero hopefully this year, magkaroon sana ng ganun. Kasi masaya yun eh, parang interaction with different kinds of fandom. Saka to avoid, ayun, basta, to avoid wars. To avoid the World War III. Ako. Bakit? Gusto nga wala lang. Ano? Di ba sunod-sunod yung concert? Tapos nagbabadya pa tong mga ninang na to. Itong mga ninang na to. Nagaling. Ano ba? Wait lang. Di ganun talaga. Tapos magkaano pa sila, kakanta pa sila sa Binibining Pilipinas ulit. Back to back. Di ba? Grabe na ito. Itong at na ito wala ng pair. Sa ano yun, diba? Sa 15? Binibining Pilipinas. Mag-aano sila sa Bicol, di ba, ng 40. Ay, grabe yun. Ang mura ng ticket. What if magkaroon ng ganun? Dito. Afford ko pa yun. Kaso ang mahirap kasi doon yung mga casuals eh. Maraming casuals sa ganun. Alam mo, dapat hindi na reaction video. Ito dapat live reaction na lang. Hindi, talagang podcast to. Diba? Hindi, talagang podcast to. Pero hindi yun nga. Hindi, ganun naman talaga tayo ever since. Ilang oras na yan dyan? Nagkikwentuhan tayo. Magiging 2 hours na to. Dapat pala nag-live na lang. Okay lang yan. For next time. Pati pag for next time. Sige. Pero, wait lang. Pag-usapan natin yan. Pero yun nga. Sige, tapusin na natin to. What if pag-live tayo? Tapusin na natin to. Yun nga yung... Kita ko inaan. Sobrang worth it. Inaan to, tapos may 8 a.m. plus. Pero worth it, di ba? Overall, worth it. Sorry, ang dami naming sinabi. Ang dami naming hanap sa buhay. Kasi gusto namin talaga normal lang din yung reaction namin. Di ba? It's authentic. Gusto na video call na lang tayo. It's authentic. Di ba? Gusto natin naman isama yung mga nanonood sa atin. Isama natin sila dun sa problema natin. Di ba? So guys, problema ko kasi wala akong pera pa ko. Sige, yun naman ako. Hindi, pero yun nga. Sige, we will finish this na. Pero, yung live pag-usapan natin. Pero, pag-live tayo mamaya, pagtapos pero yun nga, sobrang solid. Sobrang inspiring. Sobrang, alam mo yun, they set the standard. Sobrang solid. Yun ang masasabi ko dito sa ating kick-off ng kanilang Simulat Wax. And the rehearsals pa lang and the actual concert, name it, boom, SB19, boom. Diba? Pero claiming na, if my homecoming, mosh pit ako. Pero nararamdaman, amen, pero ang nararamdaman ko,
Awan ko lang kasi usually yung last time kasi na nag-homecoming sila, which is the finale, the SB the pagtatag finale. May mga guests sila nun. So I don't know kung gagawin din nila dito sa homecoming na may mga guests din sila. Kasi usually di ba may mga pero hindi sa pangungunahan natin sila. Oo. Pero hindi, yun. Pero sana kahit sabihin natin grabe. Grabe, ang dami nilang pinatunayan sa concert na to. Actually, iniisip ko nga, paano nila dadalhin to sa ibang bansa? Sa mga nakita kong venues kasi, maliliit lang yung venues. Eto baka may masasabi na naman. May mga may mga bashers kasi na, ang liit-liit kasi ng venue nyo kasi hindi kayo maka-sold out. Sa atin, hindi. Para kunwari ako yung basher. Alam mo yun. Hindi. Ang pinaglalaban naman natin, totoo naman, ang gusto kasi nila mas maliit, mas intimate. Pero nagpilipi natin. Hindi, para lang syempre, 'di ba? Joke lang. Deserve nila. Kasi ano ko kasi Pero ibig sabihin sa ibang bansa, bukod sa magastos nga, pero kasi yun nga, mas intimate, mas ewan ko, ganun yung parang yan parang mas maibibigay nila sa fans, mas masaya yung ganun. At least lahat nag-enjoy. Diba? Part maliit. At saka kasi hindi naman natin alam kung gaano kalaki yung fan base nila. Naniniwala akong malaki talaga. Ang mahirap lang talaga, kung risk taker sila, diba? Lagi naman nila sinasabi, risk taker sila. Pero when it comes kasi overseas, mahirap talaga. Lalo na hindi mo control din, hindi mo bansa yun diba? Mahirap mag-take risk sa mga ganun, lalo na kung ang daming bagay mo dapat alam mo yun, dapat asikasuhin. Isipin mo, 'di ba, dito may mga dancers sila, pero yung mga last year na pagtatag nila, silang 5 lang talaga. And ibang mga nasa onesie na staff nila. Pero hopefully, we're looking forward na madala naman nila yung dancers. Pero ang hirap noon kasi magastos 'yon una, and lahat 'yon dapat may visa. So, iba't ibang countries pa, iba't ibang visa 'yon, iba't ibang gastos 'yon. Kaya we really need to be considerate and understanding din kung talagang ganun. Hindi naman ibig sabihin na konti o maliit yung venue, dapat nyo na silang i-bash. Hindi. They really value the quality over the quantity. Ever since naman, ganun sila. Kaya, yeah. But looking forward pa rin as well. Ano yun? What if one-on-one kami na SB9? Ano, no? Quantity over quality. Quality over quantity. Literal na quality, no? Yung parang literal na hanggat may isa pang naniniwala sa amin, kami magpapatuloy. But anyway, sige na, yun lang naman. Anything else to add? Baka mamaya meron ka ng baka may closing remarks ka. Wow, closing remarks. Magaling. Totoo, magaling talaga. Sobrang solid talaga. Totoo yan. Ewan ko. Hindi ako ganito sa hindi ako ganito sa straight. Ewan, ba't ganito ako sa straight? Una kasi, yung Filipino blood, joke. Hindi. Tingin ko kasi mas relatable kasi talaga sila. Hindi rin like, sa Stray Kids kasi, diluluwak. Pero dito, ibang-iba yung kadiluluwak. Hindi kasi masasabi ko talaga. Ito napag-uusapan din namin. Not to compare, pero una, Filipino sila. Mas masarap silang suportahan. Pangalawa, relatable sila kasi naiintindihan din natin sila. Yung struggles sila bilang isang Pilipino na hindi rin naman ganung dating saan sila nagsimula. Nakaka-relate ka doon, 'di ba? Third world country tayo. So sila rin galing doon. So relatable talaga. And pangatlo is yung artistry talaga nila. Yun talaga yun. Makikita mo kasi talaga Kaya yeah, we don't idolize Kaya hindi namin tinatawag na idols kasi alam mo yung pag idolatry etc. Pero we value them. We value them. We love them. Kumbaga we love them as who they are. Oh wow, English. As who they are. And yung talaga yung pag-value nila sa craft and sa artistry. And dun sa ginagawa nila. That makes them lovable, di ba? And papable. Bad trip na ako sa klase ko. Bakit?
hindi naman bad trip. Basher? Dalawa kasi sila. Basher? Oo na. Kasi ako, nag-note kasi ako, ganyan. Tapos, nag-reply siya. Ako kasi, anniversary na namin ni Josh yan. Ganyan. Tapos sabi ko, stan SB19. Tapos yun, sabi niya, nagbinigyan ko kasi siya ng clips from TikTok, ng concert. Kung ano ang galing, like, paano nila nagawa yun? Sumasayaw ng mga kumakanta, ganyan. Tapos nagbabibe daw siya ngayon sa dam. Ngayon, nagagalingan din siya. So, sabi ko, stan SB19. Doon naman sa isa kong klase, kada nagpo-post, nag-story ako ng picture nila. Nire-replyan niya ng body. Sabi ko, ikaw yun. Hindi kasi... Sasapukin ko pa. Ganun talaga, hindi naman lahat. Hindi lahat. Diba? Basher kasi yun ng kung ano-ano. Pero yun nga, hindi lahat ma-reach natin, hindi lahat mapiplease natin. But, ang hope na lang natin sa naman niya ito mapapanood, balang problem. Pero ang hope lang natin sa mga bashers na to, tama na. Saya-saya nyo dyan pero... Hindi ko kasi nasabihan yung mga girl group na lang. Oo. Huwag na, huy. K-pop naman yan eh. Hindi, K-pop naman. K-pop naman yan. Yun nga, basta maraming gusto namin sabihin pero next time na lang yan. Yun nga, if napanood mo to hanggang dito sa dulo na to, itong pa 2 hours na video na to. Uy, ano feeling ng makasama din natin yung yung ibang reactors. Hindi, sa'yo niya syempre. Walang saya doon. Masaya yun, talagang alam mo yun. Yung mga pinapanood mong reactors. Mga legit talagang reactors yung mga legit talaga. Literal na, alam mo yun, they love. Yung mga pinapanood mong reactors. Like si Dogi Dogi. Yun talagang sobrang noon. Ayun tulad ko, ADHD rin yun eh. Ako hindi lang ako maka-hyper kasi una, tahimik lugar ko, bawal ako mag-ingay. Pero kung meron talaga akong karapatan maging ganon ako eh. Kasi sobrang hyper din talaga, sobrang hype akong tao. So, yeah, I'm just, alam mo yun, being discreet and lang, baka sabihin nila, uy, ano ba to? Parang baliw. Makakapag-ingay lang yung si Aidan pagkasama niya. Ito, kasama ko siya sa reaction video. So, kung may means lang akong pwede mag-ingay, mag-iingay talaga ako. Kasi hindi pwede. Oo, kaya pag nandyan ako. Hindi kasi pwede. Kapag kami. Pag nag-reaction kami parehas, di ba? So, medyo na-hype ako noon. Kasi may kasama ako. Kaya pag nandyan ako, nagpa-practice kami ng mga dance, nila. Mga tawag dito. Mga dance, nila. Oo. Pero hindi yun nga. Kaya somehow na-entertain kasi pinapanood ko rin sila. At ibang mga reactors din. Pero yung sa kanila talaga, na-entertain ako. Bakit? Una, relatable siya kasi tulad ng hype talaga. Kung baka, if I can say anything, I will. Parang gano'n. Pinapanood nga ni Adam yun sa akin. Ang ingay! Totoo kasi, di ba? Tsaka, ang cool lang, di ba? Tsaka bago lang sila, di ba? Oo, parang ilang months lang silang nag-stand. 80. Tsaka, yun nga, sa kabilang grupo rin, sa Bini, di ba? They support talaga the locals natin. And nakakatuwa na isa rin sila sa mga nag-raise ng advocacy na stop bashing. Di ba? Either Bini man yan o SB19. Talagang mahal na mahal dapat natin yan. Kasi they promote our culture sa ibang bansa. Pero yun nga, just nagko-closing remarks na ako, bigla ka nagtanong. Sige, ano yun? Sige na sa live. Mag-live na lang tayo. Sige. Sorry. So, I don't know. Baka mauna yung live. Kasi bukas pa to ipapost. Hindi. After nito, mag-live tayo. So, kung napanood nyo to, kapag napanood nyo to, tapos nakita nyo yung live, mas nauna to. Ano daw? Try lang natin mag-live. Kahit 30 minutes lang. Sige. Try natin manggulo never lang. Pa tayo manggulo lang tayo. Hindi sa... Gamitin mo yung AXC. Gagamitin ko yung account ko. Sa YouTube tayo. Sa YouTube. YouTube tayo mag-live. Basta mamaya pa natin pag-usapan. Basta we'll do some live reactions. Guys, like and subscribe and goodbye. At tingnan nyo, pati yung normal namin conversation na i-reading nyo. Kasi literal na unfiltered.
guys, goodbye na. Sige Okay, na. end mo Hindi, na. pero yun nga, kung ikaw yung napanood mo to hanggang dulo, nakisaya ka, kung ano man yung ginagawa mo dyan, at kasama ka namin dito, hanggang dito sa dulo ng video. Maraming salamat. Hindi, yun nga. Maraming salamat sa iyong pagbisita at panonood. Ayoko na. Yeah, Stan SB19, support OPM, support P-pop. And yeah, just be passionate and be lovable and papable and mamable. So, God bless us all and bye-bye. Bye.